PPG, maraming salamat for being part of our service tonight. Hallelujah. Makakarinig na naman tayo ng napakagandang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Sabay-sabay nating namnamin ang lahat ng good news ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay para tayo'y lumago sa ating mga espiritual na pamumuhay. Hallelujah. And without any further delay, we are going to have our scripture in the book of 1 Peter chapter 5. And we are going to be reading two scriptures this afternoon and this night. Hallelujah. In 1 Peter chapter 5 verse 10 and three scriptures, 10, 11, 12. The Bible says, "But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you." Allow me to speak this scripture in Tagalog. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. And in verse 11, "So him be glory and dominion forever and ever. Amen." Hallelujah. And in verse 12, by Silvanus, si Silas yan, ang binabanggit yan, si Silas, "A faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand." Hallelujah. Naipanalangin, hallelujah, na ni Pastor ang ating gawain this afternoon. Hallelujah. And we're going to be ready because we have prayed na pinanalangin natin na by the time that God prepared this message to all of us, ay matitigil ang ingay sa kapaligiran. Hallelujah. Upang marinig natin ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito. Hallelujah. Alam ko na ipagdasal na ng ating gawain, pero let us pray. Hallelujah. Lord, Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami na naman ay kakain ng iyong mga espiritual na mga salita, Panginoon, upang mapalakas ang aming mga espiritual na pamumuhay, Panginoon. Gabayan mo ang iyong gawain sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon. Hallelujah. Let there be revival. Let there be an unction of the Holy Spirit na magbibigay sa amin ng refreshing strength. Hallelujah. Na magbibigay sa amin ng, hallelujah, ng endurance to endure all the things that we have in our life, Panginoon. Lord, move once again in our lives. Hallelujah. And make us worthy. Hallelujah. Sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat muli at ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Everybody say amen. Hallelujah. Hallelujah. At habang kayo'y umuupo, ang mensahe ng Panginoong Diyos ay pinamagatang, hallelujah, worthy of God's promises. Hallelujah. Kayo po ay uupo na uli. Hallelujah. Worthy of God's promises. Itong buong chapter ng 1 Peter chapter 5 is the only message where I got the message from the Lord. Hallelujah. Ito'y mensahe ni Pedro para sa ating mga elders. At doon sa mga flock. Ibig sabihin, mga miyembro ng simbahan. Hallelujah. To the elders and flocks, here is a strict and final admonition of Apostle Peter to encourage and preserve all the followers of Christian with regards to unity, by identity, by standing fast in the truth of grace. Napakabuti ng Panginoon dahil sa hapong ito tayo'y mapapaalalahanan muli kung ano yung dapat natin kahit na tayo'y bago lamang sa simbahan and there are newly comer, maituturing mo na ang sarili mong medyo elder.
Hallelujah. Dahil ilang beses ka nang naka-attend, ilang nakarinig ng mensahe ng Panginoon. And there are stand na kayo ay lumago na sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. So, in the scripture of 1 Peter chapter 3 verse 17, for it is better if the will of God be so that ye suffer well doing than for evil doing. Hallelujah. If it's God's will, kapag ito'y kalooban ng ating Panginoon, para sa Kanya, it is not His pleasure to see of us suffer. Ang gusto ng Panginoon, we having an abundant and peaceful life. Pero kung nangyari sa atin ang suffering na hindi natin inaasahan, ito rin ang inaasahan ng Panginoon na doon tayo titibay and we will have a best result in our sufferings. Hallelujah. Because sometimes there are some people who are looking forward to the sufferings and they look at it and magnifying it in a wrong way. Pero ilang beses na ba tayo nakarinig ng pangangaral dito na kapag tayo ay may dinadaan ng pagsubok, pagdurusa sa ating buhay, isa sa lamang itong dahilan ng Panginoon para tayo'y pagtibayin, para tayo'y subukin, lalo na ang ating pananampalataya dahil minsan gigisingin tayo Kasi minsan nagiging stagnant na yung feeling natin. Used na tayo na dumarating ng simbahan, tapos nakakalimutan natin ang sumamba. Di ba? Hindi ibig sabihin, sumimba ka lang, kumanta tumawit, pero nakalimutan mo ang samba. Kasi dapat sambahin ang Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ka nagsisimba. Hindi dahilan kung bakit isa kang leader, di ba? Para lang to have an authority in the church. But the main purpose is makita mismo sa'yo ang glory ng Panginoong Diyos. Hallelujah. To be a leader is to be a servant. To become an effective leader, kailangan mas down to earth, mas humble. Iyan ang mga last messages ni Peter sa chapter na ito. So, again, the author refers to himself also as an elder, fellow elders, which does not mean that he could not have been an apostle. For an apostle were certainly considered as elder during that time. Kasi sila yung sumusunod sa Panginoong Jesus. Sa kanila nagmula ang katuruan. Kaya maikukonsider silang elder. So, again, Peter notifies the elder, including himself, whom partakers in suffering and glory of Jesus Christ, that is revealed to them, which is revealed to all of us as well. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, kaya nasabi nyo, hallelujah, na yung pagbabalik ng biyaya ng Panginoon, hallelujah, taus-puso ninyong nararamdaman ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa inyong mga buhay. And one of the best revelation, kahit na 3 oras lang ang tulog, pero nandirito ka. Di ba? Kahit puyat ka, naririto ka. Kaya kahit hindi kumpleto ang tulog, I'd rather go to church, I'd rather worship God, I'd rather glorify the Lord Jesus Christ. Lift your name on high, hallelujah. Dahil masaya ang puso kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kahit puyat, praise the Lord, hallelujah. Kahit may sufferings, praise the Lord pa rin, hallelujah. Oh, hallelujah. The meaning is provision. God is an overseer sa kanyang mga anak. So, huwag kayong mag-iisip na baka iniwan na kayo ng Panginoon. Huwag kayong mag-iisip na akala nyo hindi naririnig ang inyong mga panalangin ng ating Panginoon. He is watching. Gaya na nga ng pangaral ni Pastor Bobby nung Sunday, hindi katulad ng isang kantang, God is watching us from a distance. Di ba? Hindi. Katabi mo ang Panginoon.
Katabi mo ang Panginoon sa iyong likuran, sa iyong harapan, sa iyong kanan, sa iyong kaliwa, sa ibabaw, sa ilalim ng iyong mga paa. Ang Panginoong Diyos ay nagko-cover sa inyo. Hallelujah. Nagbibigay ng kalakasan sa anong kasiyahan. Hallelujah. Sa bawat nangyayari sa ating buhay, ang saya. Kahit may sufferings, ang saya. Kahit may kalungkutan, ang saya. Ang biyaya ng Panginoon ay siksik, liglig, at umaapaw. Hallelujah. Para sa ating lahat. Sige. Palakpakan mo ang Panginoong Diyos. Palakpakan mo ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Napakasayang pakinggan. Handang mensahe ng Panginoong Diyos. Napakasarap ipangaral kasi nagre-remind ito sa bawat isa sa atin kahit na matagal tayong naglilingkod, tayo'y baguhan. Napakabuti ng mensahe ni Peter sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Of course, the unction of the Holy Spirit. Dahil ang paalalang una, be a shepherd in God's flock. Sinabi ito ni Peter dahil sinabi ito ng Panginoon sa kanya. Kung inyong maaalala, sa istorya, nung 3 beses siyang tinanong ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Oo, Panginoon, mahal na mahal kita. Pangalawa, tanong sa kanya, Pedro, mahal mo ba ako? Oo, Panginoon, mahal na mahal kita. Pangatlong beses, oo. Sabi niya, oo, mahal na mahal kita, Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon sa bandang huli? Kung mahal mo ako, feed my flock, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ganun tayo, kailangan nating pakainin, hallelujah, ang lahat ng mga manggagawa din sa ubasan ng Panginoon, kahit sila ay bago pang convert. Hallelujah. Sinabi ng talata, hallelujah, feed my flock, feed my shepherd, hallelujah. As a shepherd, feed my flock. In 1 Peter chapter 5, verse 2, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, but by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but a ready of mind. Hallelujah. Church, we need a shepherd. We need someone who can lead us. Nakakasayang sabihin, proud sabihin that there is a person, of course, close to our hearts. Hallelujah. Example, si Sister Lydia. Ang tiyaga eh. Di ba? Setting up an example. Saturday pa lang, namamalengke na kami, nag-aasikaso, nag-iisip ng lulutuin. Pero glory to God. God always make us smile. Kahit nakakapagod. Kasi anong gagawin natin? Anong lulutuin natin? Para lalo silang maging masaya. And besides all this, pagka nagkaroon tayo ng fellowship, nakikita sa magsasalita tayo, ang sarap ng kinakain natin. Ang sarap dahil binigay ni Lord yun. Hallelujah. Binigay ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang buhay at kalakasan. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Biyaya ng Panginoon yan. Hallelujah. Ganun din sa leadership. Hallelujah. Not just because we are leaders of the Wednesday group, but we have leaders for us. Hallelujah. Sila Pastor Bobby, sila Pastor Nilo, Sister Cynthia. We have our leaders that overseers din para sa amin. Tumitingin din sa mga ginagawa namin. Dahil when time comes, hindi kami palaging malakas. Diba? That's the honest truth. Hindi palaging malakas. Pero kung maririnig mo yung mga words of wisdom nila to encourage us, to motivate us, to go through, to push through, hallelujah. Magsasawa ka pa ba? Hallelujah. Sa paglilingkod, hallelujah. Purihin ang Panginoon dahil ibinigay ang mga leaders. Hallelujah. Ang mga shepherds. Hallelujah. So not just physically they help us, but spiritually they help us as well. Kasi doon tayo mas mapanghihinaan eh. In our spiritual life, pag tayo'y na-challenge spiritually, hallelujah, there are people that are uttering the word, meaning they're saying words. Ayoko nang maglingkod, nakakapagod. Diba? Tapos meron ding, ang tagal-tagal naman ang dating ni Lord. Namatay na si Lolo, si Lola. Pero
Ako na lang ang natitira. Diba? May ganun. Pero sinabi naman ng Bible di ba? Mayroon tayong suffering na pagdadaanan. Hallelujah. If you look at it in a positive way, if you look at it in a great way, mahal ka ng Panginoon. Kaya ka may suffering. Kasi doon siya mas malapit, di ba? Doon mo mararamdaman ang kanyang presensya. Dahil kailangan mo ang tulong, sasabihin mo sa kanya, Lord, hallelujah, I need you. Lord, I need you to empower me. Lord, I need you right by my side. Lord, fight for me. Lord, hallelujah. You are the greatest. You are the powerful one that withstand all my sufferings. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Oh, napakagandang daanan at balik-balikan ang lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay. Kanina lang, sa loob ng room, tayo'y nagkakainan and fellowship. May isa tayong kapatid na nagsasabing, di ba, noon mayroon akong old employer. Di ba? Parang gusto niya, hindi lumabas sa bibig niya, malupit siya. Hindi niya ako pinapaday off ng Wednesday. Pero ngayon, hallelujah, yung bago niyang amo, regular Wednesday na siya, hallelujah. Kaya kasama na natin siya, hallelujah. Every time na mangyayari ang ganitong mga gathering, I am always looking forward to the testimony dahil iyan ang tibay ng mensahe ng Panginoon, lalo na sa hapong ito, napakabuti ng Panginoon. And that's why we are shepherding. Why? Oh, because we are listening. Hallelujah. Yung mga sinasabi nyo, huwag kayong mag-alala. Baka akala nyo pumapasok sa kanan tenga, lumalabas sa kaliwa. No, pagpasok sa tenga, nag-i-stay sa puso ng mga leaders yan. Hallelujah. We cherish and we love you with the love of the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And that goes for you, TPG. Hallelujah. Hallelujah. Christ is the chief shepherd. Yan ang hinihintay natin. The glorious day na darating ang Panginoon sa ating buhay. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive the crown of glory that fadeth not away. Ibig sabihin, pag dumating ang ating Panginoong Diyos, yung chief shepherd, which is Jesus Christ, hallelujah, bibigyan na tayo ng corona. Yung corona na hindi masisira. Fadeth not, hindi masisira yan. Hallelujah. Not just that, nabanggit ko always tuwing nangangaral that we are going to have a glorified body. Imagine that day when you receive your glorified body, the wonderful body na hindi na masisira, hindi na magkakasakit, that will never have tears, always have joy, hallelujah, no more sorrow. Woo! Napakabuti ng Panginoon, hallelujah. We will always be glad. Hallelujah. Dahil pag dumating ang ating tinatawag na chief shepherd, gaya ni David noon, may panalangin siya. Ang sinabi niya, hallelujah, the Lord is my shepherd. I shall not want. Diba? Siya ang ating kailangan. Siya ang ating pastor. Wala na tayong kailangan pa. Hallelujah. Sa Kanya ka mananandigan. Hallelujah. Meron kang kalungkutan. Lord is my shepherd. I will not want anything. Lord is my shepherd. Kahit nangihina, magpupuri. Lord is my shepherd. Kahit walang pera, lulundag ako at magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. The Lord is my shepherd. Kahit may karamdaman, susuntok ako sa hangin at magpupuri at isisigaw ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Everybody say, woo! Hallelujah. In 1 Peter chapter 2 verse 25, for ye were a sheep. Tayo'y mga tupa na minsan naligaw. Hallelujah. Pero, tinawag tayo ng Panginoon. Hallelujah. The Bible says, for ye were as sheep, gone astray.
but are now returned into the shepherd and bishop of our soul. Walang itinutukoy ang talatang yan kung hindi ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Nung tayo ay naliligaw pa, nasisiyahan sa lahat ng mga bagay doon sa mundo. Hallelujah. Lahat ng mga liwaliw, lahat ng kasiyahan, pag-iinom, gluttony, paninigarilyo, hallelujah, barkada, lahat ng mga yan, hallelujah. Pinabayaan ka para may magandang testimony ka sa araw na ito, hallelujah. At dahil tinawag ka ng Panginoon, let His glory shine upon you. Hallelujah. Sa pagbabago. Hallelujah. Oh, Jesus is so good. Nabanggit ko sa inyo kanina, hallelujah, na ang Panginoon, nung kinausap ang Panginoon si Pedro, hallelujah, 3 beses na tinanong siya kung mahal niya ang Panginoon. Sinabi niya oo. At sinabi niya, hallelujah, in John 21 verse 17, Jesus said unto him, feed my sheep. Hallelujah. All this information that I'm sharing to you today, ito yung mga nangyari na ginawa ni Pedro nung panahon sa 1 Peter chapter 5. I'm talking about the whole chapter 5 na naging kalakasan ni Peter na mag-encourage sa bawat isa sa atin. Hallelujah. For him to be a good leader. Hallelujah. Na ipangaral niya ito sa mga next generation of leaders na binibigyan niya ng paalala yung mga leaders na yon na kung paano ingatan. Kaya ngayon, in our time, in our generation right now, we have our Peter na ibinigay din sa atin ng Panginoon. Alam nyo na sila, katabi nyo pa nga eh. Diba? Meron kayong Pedro, nakatabi nyo ngayon. Hallelujah. Na nag-i-encourage sa'yo, na nagmo-motivate sa'yo. In time na nanghihina ka, tumutulong sa sa'yo, tatawagan ka niya. Kumusta ka? Hallelujah. Kumusta ka ngayon? Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti talaga ng Panginoon dahil kahit sa generation in the Old Testament time, in our time right now, we have a physical Peter in our side. Hallelujah. Na nagpapaalala sa atin every time. Hindi naman, sinabi ko nga sa inyo, every time, hindi tayo laging malakas. Di ba? Both physically and spiritually. But there are some people na kahit picture message lang ipadadala sa'yo, parang na-encourage ka na-motivate ka na-empower ka na, hallelujah, sa simpleng mensahe lang, sa picture message. Glory to God. Napakaganda. And what the good thing about the social media, alam ko, wala nung old times ng cellphone. But remember the days when Peter was traveling, he's always on a journey, barefoot sometimes. Tapos nakapalang siya, lalakad siya, places to places, to teach the elders, to teach people. Tayo, may sasakyan na tayo. Minsan tamad pa. Di ba? Hindi pa makapaghayo. Di ba? Pero Wednesday group, every Wednesday, nandoon sa Central. Nag-aararo. Woo! Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. All glory to God. Hallelujah. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Nabanggit ko kanina ang crown of glory. Crown of glory for the elders who persevere will be imperishable. Ibig sabihin, hindi na kayo masisira. Hindi na pagka binigyan talaga kayo ng mga korona, ng mga katawan, the glorified body, hindi na yan masisira. At makikita yung glory ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. So, talagang, I can't imagine the day when Christ come and call our names. Tapos yung moment na isa rin minsan na dumadaan sa akin, sana pagpikit ng aking mga mata dito sa lupa at pagmulat ng aking mga mata ay ang makita ko ang mukha ng Diyos. Hallelujah. Alam ko lahat, ang bawat isa. Diba, TPG? Diba? Ngayon, ang bawat isa, hallelujah,
ganon din ang nais na pagpikit ng iyong mata dito sa lupa, pagmulat ng iyong mga mata ay ang makita mo ang mukha ng Panginoong Diyos. Glory shines upon each and every one of us. Glory upon glory. Hallelujah. Power upon power of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Oh, hallelujah. Napaka sarap nung inaral ko ang chapter na ito. It gives me another level of faith, another level of trusting the Lord Jesus Christ. Dahil salamat at kinausap niya si Peter nung panahon na yon. At nung kinausap niya si Pedro, talagang pinanghawakan ni Pedro yung promise na yon. Dahil kung hindi niya pinanghawakan yon, wala tayo dito. Wala tayong nalalamang ganong level ng pananampalataya para sa Panginoon. Hallelujah. That's why we are worthy of God's promises. Naghihintay na lang tayo na makarating doon sa langit. Naghihintay na lang tayo na tawagin ng Panginoong Diyos. Naghihintay na lang tayo na tayo'y magsasama-sama at aawit sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Not just one day, but eternally. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, there is one thing I want to say to each and every one of us na sa paalalang yan ni Peter, hallelujah, na Panginoong Diyos, nang inutusan niya si Peter, ito yung gawin natin. We have to be humble. In 1 Peter 5:6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Hallelujah. And because this is a great way para tayo ay mataas, mai-promote ng ating Panginoon. The supporting verse, eto na, hallelujah. Hallelujah, in Luke chapter 14, verse 11, hallelujah, it says, for whosoever exalted himself, yung mga taong nagmamataas, papababain yan. Hallelujah. Pero yung humble, hallelujah, nagpapakababa, nagpapakumbaba, hallelujah. Minsan, kahit na sila ang nakakagawa ng mali sa'yo, pero ikaw pa rin ang nagsosorry, hallelujah. Nakikita ng Panginoon Diyos ang ginagawa mo. Kaya itataas ka ng Panginoon. No doubt, He will take you. So be humble, hallelujah. Not the opposite way, hallelujah. Don't be humble. Okay? But be humble. Yan ang dapat nating gawin. Now, kung meron tayong mga dinaranas na pagdurusa, hallelujah, sabi ng 1 Peter 5:9, whom resist steadfast in faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Ibig sabihin, yung mga nararanasan mo ngayon, you are not alone. Yeah? Malungkot ka ngayon dito. Across the world, meron ding malungkot. Hallelujah. Lumuluha ka ngayon dito. Meron din lumuluha doon. So somewhere, hallelujah, meron kang katulad. Hindi ka nag-iisa. Pero ang maganda, nandoon ang Panginoon. Dinadamayan ka sa lahat ng oras. Hallelujah. Ng iyong mga pagpigati. At sa pagpatak ng iyong mga luha, kinukuha ng Panginoon ang iyong mga luha. Iniipon ng Panginoon ang iyong mga luha. Darating araw, makikita mo ang iyong mga luha doon sa langit. Hallelujah. Lahat ng iyong mga paghihirap, nakarecord yan sa Panginoon. Hallelujah. Pero yung accomplishment, yung matanggap lang natin ang Panginoon sa ating buhay, iyon ang pinaka-importante sa lahat. Hallelujah. Mawala na ang lahat dito sa mundo. Pero wag nilang kukunin ng Panginoong Diyos. Take everything from me, but not the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. So Peter encourages believers all throughout the world by telling them they are not alone in their persecution and sufferings. Other believers are facing the same thing. Peter encourages us to continually live faithfully for Jesus Christ. Lahat ng faithful say amen. Hallelujah. And to live grounded, or I said earlier, be humble sa ating Panginoon.
Dahil hindi lang ito basta word na sinabi ko kanina, and not because it's just shown in the illustration, hallelujah, but it is a must. Importante ito, that we should be humble. Kahit nasa harapan natin, inis na inis ka na sa taong yun. Di ba? Pero nakikita pa rin sa'yo. Love na love pa rin kita kahit inis na. Hallelujah. Kahit nauubos ang pasensya ko habang nasa harapan kita. Hallelujah. Kahit nauubos ang temperance ko, mahal na mahal pa rin kita. I love you with the love of the Lord. Hallelujah. In Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. God is good. Oh, and all the time. God is good. Hallelujah. So this is Peter's admonition to all the elders and the flocks. You may not be leader right now. Hindi ko tinutuldukan yung word na yon. You may not be a leader right now. Pero someday soon, pwedeng ipasa ni Sister Lydia ang corona sa susunod na candidate na pwedeng maging teacher sa Wednesday, pwedeng maging nag-organize ng schedulings for the Wednesday. Bakit kano? Hindi lang tayo magiging konting ganito. Dadami tayo, hallelujah. Mapupuno ang church, hallelujah. Linggo-linggo may mababautismuhan. Linggo-linggo dadami, hallelujah, ang magpupuri sa Panginoon, hallelujah. Not just Wednesday, but Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, mapupuno ang simbahan. At sa lahat ng mga churches natin, all the branches, hallelujah. In Fotan, in Macau, mapupuno sila. Mag-overflow ang maliligtas ng ngayon. Next year, January 12, mag-open ang Tungchong. Hallelujah. I declare in the name of Jesus Christ, mapupuno din ang simbahang yun. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Oh, worthy of the promises. Before I end my message, these are some of the things na tayo'y mapaalalahanan about being worthy ng mga pangako ng ating Panginoon. May mga characters sa Bible, just like Elijah. To the Lord, to show the true God's power, the Lord's fire came down and consumed the sacrifice, wood and stone and water. Hallelujah. You know what I mean? Nung pinipare nila yung altar, nilagyan ng kahoy at pinalibutan ng tubig para patunayan na may pinaglilingkuran siyang tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Nung tinawag ni Elijah ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, nasunog ang mga kahoy, hindi lang mga kahoy, pati yung tubig na kapaligid, nagkumulo. Hallelujah, ganun. Hallelujah, ang tinatawag na provision ng Panginoon, ganun ka-powerful ang ating Panginoon. During the captivity of the Jews in Babylon, the prophet Daniel continued to pray to God. Hallelujah. Against the express command of the king. As a result, anong nangyari kay Daniel? Daniel, hallelujah, was thrown in the lion's den to be devoured. Ibig sabihin, para kainin ng mga leon. Hallelujah. But God sent an angel to protect him. And he emerged miraculously unharmed the next day. Diba? Pag naglilingkod tayo kasi worthy tayo sa ating Panginoon, gaya ni Daniel. Kahit nakulong siya. Di ba? May mga leon. Alam natin ang leon. Di ba? Aso nga lang, nangangagat Leon pa kaya. Di ba? Di ba? Pagka nandyan na ang lion, ang akala nila kakainin si Daniel. Pero he spent a peaceful night doon sa lion's den, hallelujah. Kaya paglabas ni Daniel doon sa kulungan, hinanap siya kagad, hinanap na siya ng kaibigan niya. Pero lumabas kagad si Daniel. Walang kagalos-galos, walang kasugat-sugat, hallelujah. Woo, hallelujah, purihin ang Panginoon, hallelujah. Oh, Jesus is so good, hallelujah. Steadfast faith through the unknown when there is no end
and sight. And you're wondering if God will answer your prayers. It can be extremely difficult to see God at work. Nangyari nga ito kay Shadrach, Meshach, Abednego eh. Di ba? Dahil sinabi ni Nebuchadnezzar na sambahin yung ibultong ginawa niya, ang tatlo, hindi sumamba. Dali-dali si Nebuchadnezzar na nagutos na itapon sila doon sa hornohan, sa fiery furnace. Ang nasunog pa, yung nagtapon. Pero yung mga kawal, mga alagad ng Panginoon, hallelujah, nalaglag doon, hallelujah, in the fiery furnace. Kahit na amoy sunog, hindi na amoy sa kanilang mga balat. Mga damit nila, hindi nasunog. At lumabas sila, hallelujah, na mangha si Nebuchadnezzar at sinabi na ang pagnaglilingkuran nilang Diyos ay makapangyarihan, hallelujah. Kaya ngayon, sumigaw ka, ang pinaglilingkuran mong Diyos ay makapangyarihan. God is the victor of your life. Hallelujah. Woo! You deserve because you are all worthy of God's promises. Hallelujah. Lahat tayo talagang natatamasa na natin ang kabutihan ng Panginoon. Patikim lang yan. Patikim lang yan ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba? Sister Ernesta? Yeah. Diba noon, nagkakaroon ka na ng hallelujah, desperation kasi hindi ka makalabas ng Wednesday or wala kang magandang day off. Pero ngayon, hallelujah, God supply all your needs. Binigyan ka ng amo, hallelujah, na mabait, hallelujah. Makakalabas ka every Wednesday, hallelujah. Woo! Kahit pagod, kahit puyat, kaya pa rin mag-host ng morning devotion. Hallelujah. Nandoon pa rin nananalangin para sa iba. Your interceding prayer, Sister Cynthia, is a powerful one. Together with Sister Lydia. Hallelujah. Salamat for being a shepherd. Pagpagamit sa ubasan ng ating Panginoong Diyos. Being steadfast and faithful ay ang kinakailangan. But being steadfast, faithful, and humble para sa ating Panginoon is extremely necessary. Katulad nga ni Naomi sa story. Naomi shows that even when we don't know how things will end up, we can trust His promises, His law, and His providence. Maraming pangako ang Panginoon. Kahit bilangin mo sa daliri mo, sobra pa ang mga pangako ng Panginoon. Hallelujah. Araw-araw, meron. Alam nyo ba? Yung sinabing, do not fear. Alam nyo ba, sinabi yung 365 times in the Bible. Ibig sabihin, araw-araw. Huwag ka matakot dahil nandyan ang Panginoon. We have 365 days na hindi ka matatakot dahil kapiling mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah. He will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Yes. This same ordinary ways, God also works in the extraordinary ways as He is the orchestrator of everything that is happening to all of us. Ibig sabihin, siya yung gumagawa ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya minsan, huwag kang magtanong sa Panginoon, Lord, bakit mo pinahihintulot na magkaroon ako ng sakit? Diba? Huwag kang magtanong. Huwag ganun ang tanong. Dapat sabihin mo, Lord, thank you. Alam ko, mas malapit ka na naman. Alam ko, nandiyan ka na naman sa piling ko. Alam ko, maririnig mo na naman ako. Hallelujah. Lord, strengthen me. Lord, empower me. Lord, hallelujah. Be unto me. Hallelujah. Kung saan man ako mapunta. Hallelujah. Ano man ang aking gagawin. Alam nyo ba? Merong mga nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Hallelujah. This is the honest truth. Kapag ka nagkakasakit kayo, it's true. Kahit na matinding, simpleng sakit, kahit na sipon, diba hinahanap nyo yung lalapit sa inyo at mag-aabot ng gamot? Inom ka na ng gamot para diba namimiss nyo yung lingap ni nanay. Sa inyo may mga asawa, diba? Yung hilot, hihilutin kayo ng inyong mga asawa.
Diba? Yung mararamdaman nyo na you feel love. Dahil doon, sa simple gesture ng inyong mga mahal sa buhay, parang napapagaling ka bigla. Diba? Pero ngayon, bakit ka dinala ng Panginoon dito kahit wala kang kapiling doon sa iyong tahanan, sa boarding house mo, doon sa bahay ng amo mo, pero sapat na ang presensya ng Panginoon, Lord. Salamat sa paghipo. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa kagalingan na iyong ibinibigay na alam ko lagi kang nariyan. Ang iyong kapangyarihan ang magbibigay sa akin ng kalakasan. Glory to God. Hallelujah. Now, in my conclusion, hallelujah, true biblical story na nangyari noon will encourage us today para lagi tayong magiging mananampalataya, para lagi nating paninindigan na sila nga naging faithful sa Panginoon hanggang sa huli. Diba? Why shouldn't I? Parehas lang pala kami na may naranasang kalungkutan. Parehas lang pala kami may naranasang pigati, persecution nung unang panahon. Diba? Ang sarap ng panghawakan ang Panginoon Diyos. Ang sarap panghawakan yung mga pangako niya. Hallelujah. Wala nang masihigit pa kahit na ma-scam ka ng 1.5 million. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon dahil kahit hindi ibinalik yung eksakto na nawala, pero dinoble, tinriple, ngayon may bagong Biblia pa na nagpapasaya sa iyo. Hallelujah. Thy word is the lamp unto my feet. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. And as we stand, hallelujah, let us all rise. Hallelujah. Although sometimes we are traumatized sa mga nangyayari sa ating mga buhay, but we have to trust the Lord. We have to trust Jesus Christ, our Redeemer. He is working kahit hindi mo siya nakikita. He is working beyond your circumstances. Hallelujah. Even when you don't see that He's working, He never stop working gaya ng sinabi ng isang awitin. Hallelujah. So, be faithful unto the promises, unto the provision of the Lord Jesus Christ. Like Naomi, no matter how hard life may seem to be now, we too may look back and be surprised to see na may mga mabubuting mga ginawa na ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Naghihintay na lang tayo sa glorious day na pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Nakukunin tayo ng Panginoong Diyos. So, I encourage you today. I challenge you today. Hallelujah. To hold on to the promises of God and remain faithful unto the end. Hallelujah. Sige, taas mo ang iyong mga kamay. Hallelujah. At purihin ang Panginoon. Magpasalamat ka. Hallelujah. Dahil sa nalalapit na pagtatapos ng taong ito. Hallelujah. Kung tayo'y nagpapasalamat na sa bawat isa, may isa tayong dapat pasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Lord, si Lord yun. Magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng kabutihan. Magpasalamat ka rin sa Panginoon sa lahat ng mga luha, hallelujah, na pumatak sa iyong mga mata. Magpasalamat ka rin sa Panginoon dahil kung hindi ka nagkasakit, hallelujah, hindi mo na i-correct ang vessel mo na ibinigay ng Panginoong Diyos sa iyo, oh Lord God, hallelujah. As I open the altar, hallelujah, before I finish, hallelujah, remember, you are worthy of God's promises. Hallelujah. Karapat dapat ka na tumanggap ng mga pangako ng Panginoong Diyos. Sige, lumapit ka sa altar. Hallelujah. Oh, Panginoon, maraming salamat. Hallelujah. Sa iyong mga pangako na natupad, Panginoon, at mga pangako, Panginoon, na hindi rin natupad, Panginoon. Hallelujah.
At this time, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil in everything you do in our lives, Panginoon, kahit na alam na namin we are not in control of our circumstances in life, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Hallelujah! Dahil sa mga ginawa mo, ito ay nagbigay ng panibagong kalakasan, panibagong pananampalataya na aming pinaninindigan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa paglago, Panginoon, na ginawa mo sa Wednesday group, Panginoon. Hallelujah. Na kahit, Panginoon, mabibilang ang lahat ng miyembro noon, Panginoon. Pero ngayon, lampas-lampas na sa mga daliri ng kamay. Hallelujah. Minsan daliri ng kamay at papa, Panginoon. Kaya patuloy mo kami, Panginoon, gawing faithful sa paglilingkod sa iyo. Sige, lumuhod ka, hallelujah. Dumasal ka, magdasal ka sa Panginoon. Magpasalamat ka, hallelujah.